participate in that process, further strengthening their ability to monitor public fund expenditure and contract implementation. This new procurement law has already positioned the Philippines as a leading model of transparency in Asia and a pioneer in open governance in the world. Binigyan din muli ng Pangulo ang kanyang pangako na transparent at inclusive na pamahalaan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Our shared vision is clear-cut. We want every budget allocation, policy decision, and program implementation to involve public participation, all in pursuit to the empowerment and to the upliftment of our people. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras po natin 6 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isang mapagpala at makabuluhang araw sa lahat. Ito po ang inyong kalihim ng Kagawaran ng Paggawa at Empleo o DOLE, Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Sa ngalan ng Kagawaran, ipinapaabot ko ang taus-puso at lubos na pagpapasalamat sa pagkakataon na binigay ng Presidential Broadcast Service, PBS, sa pangunguna ni Director Fernando Sanga at Station Manager Ray Sampang na maging bahagi ng kanilang serbisyo publiko kung saan ako at ang mga kasama ko sa DOLE ay maghahatid ng mga napapanahong impormasyon at balita ukol sa mga pinakabagong polisiya, mga programa, plano at inisyatibo ng kagawaran may kinalaman sa aming mandato o tungkulin bilang mga lingkod bayan. Kasama ng mga bumubuo ng PBS o Philippine Broadcast Service, ang programa ay magbibigay linaw sa mga kaganapan at sasagot sa mga katanungan na nais parating ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga manggagawa, gayon din ang mga namumuhunan. Kaya kayo ay aking inaanyayahan na tumutok sa programang DOLE at Your Service sa Bagong Pilipinas tuwing Biyernes 3:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon. Samahan ninyo ang DOLE sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat ngayong araw na ito ng Biyernes. 14 na po tayo sa buwan ng Pebrero. It's Valentine's Day. Inyo pong muling napakinggan ang mensahe of course ng ating butihing kalihim ng Department of Labor and Employment, Secretary Bienvenido Laguesma. Magandang hapon po muli dito po sa Bagong Pilipinas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po ako at ang bumubuo ng ating programa ngayong araw ng mga puso. Ito po, ika-6 na po ito. Ika-6 na po ito na episode ng DOLE at Your Service sa Bagong Pilipinas. Ito po ang inyong kaagapay kada Biyernes ng hapon mula 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. Dito lamang yan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and of course sa Radyo Pilipinas World Service sa ilalim ng Presidential Broadcast Service.
Para sa ating mga taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng inyong mga tanong tungkol sa trabaho. I-text lamang ang numerong 0991-487-4554. Ulitin ko po, 0991-487-4554 na amin ding ipapakita sa inyong mga screen. Maaari rin po kayong magkomento sa aming social media live stream at amin pong sasagutin ang inyong mga tanong mamaya-maya lamang. Dahil sa Dole, walang imposible. Oras po natin 10 minuto na, ganun kabilis ang takbo ng panahon. 10 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Sa ating mga tagapakinig at tagapanood, siyempre kasama pa rin natin ngayon ang Direktor ng Department of Labor and Employment, Information and Publication Service. Walang iba kundi si Direktor Rosalinda P. Pineda. Magandang hapon muli po, Director Len. Thank you very much, Sir Ray. Magandang hapon din po sa inyong lahat at sa ating mga taga-subaybay ngayong araw na ito. Maraming salamat po muli sa PBS para sa isa na namang oras sa paghahatid ng mahalagang balita at kaganapan po mula sa Department of Labor and Employment. Sir Ray, mamaya lamang po sasamahan tayo ni Director Patrick Patubirawan Jr. ng DOLE Bureau of Local Employment para po talakayin yung bagong guidelines sa Alien Employment Permit. Uy, Alien Employment Permit, Yes po. AEP. No? Yes po. Yan. So makinig po kayo mabuti dyan, lalo na yung mga employers natin na nagbibigay ng trabaho sa mga foreigners dito sa ating bansa. Pero bago yan, ating munang pakinggan, Director Len, yung unang good news natin ngayong hapon. Dole News Updates. Alright, syempre una na rito, Director Len, ang datos ng mga natulungan sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program ng Department of Labor and Employment. Detalye, pakinggan po natin sa ating kasamahan sa DOLE IPS na si Giselle May Tisbe. Higit 1.7 million na kinabang sa DLIP sa huling quarter ng 2024. Sa gitna ng patuloy na hamon ng kahirapan, may bagong pag-asa para sa libo-libong manggagawang Pilipino. Sa huling bahagi ng taong 2024, mahigit 1.7 milyong individual ang nakatanggap ng 9.9 bilyong tulong mula sa emergency employment sa ilalim ng TUPAD hanggang sa kabuhayan grants sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEP. Ayon sa DOLE Bureau of Workers with Special Concerns, 35,467 beneficiaries ang nakatanggap ng livelihood grants sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Ang DILP ang nabigay sa kanila ng puhunan para magsimula, palawakin o muling itayo ang kanilang kabuhayan. Umabot sa 19,342 livelihood projects ang naitatag mula sa karinderya at sari-sari store hanggang sa transport at carpentry services. Samantala, patuloy ding dumarami ang natutulungan ng TUPAD kung saan 1.6 milyong manggagawa ang nabigyan ng panandaliang trabaho sa 6,844 na proyekto. Magandang balita nga po ito mga kababayan. Marami na po talagang naaabot ng mga programa ng DOLE sa taong 2024 at marami pa po tayong inaasam na matulungan ngayong 2025. Meron po tayo sa magandang balita pa sa Reno. Ukol naman ito sa pagpapaabot ng livelihood assistance sa isang Muslim community sa Tuguegarao City. Pakinggan po natin ang ulat mula sa ating kasamahan sa DOLE IPS na si Maria Glyza Febre. DOLE nagbigay ng 1 million livelihood assistance sa Muslim community sa Tuguegarao City. Bilang suportang pangkabuhayan sa isang Muslim community, ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment ang 1 milyong halaga ng livelihood assistance sa Tuguegarao City Vendors Association noong January 30 sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program. Layunin ng tulong na ito na mabigyan ng oportunidad ang 51 miyembro ng asosasyon upang makapagsimula ng kanilang sariling negosyo. Nakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga kagamitan para sa negosyong rice retailing, isang hakbang upang mapatatag ang kanilang kabuhayan. Ayon kay DOLE Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr., ang programang ito ay isang patunay ng suporta ng gobyerno sa lahat ng sektor ng lipunan, anuman ang kanilang kultura at pinagmulan. Si Omar Usman, isa sa mga benepisyaryo, ay labis ang pasasalamat sa natanggap na tulong sa Department of Labor and Employment.
Giit niya na napakalaking tulong sa kanya ng bigas ang ipinagkaloob dahil maliban sa kanyang kita sa pagkukumpuni ng cellphone, may buwanang kita rin siyang maaasahan mula sa nasabing bigasan. Hindi na siya mahihirapan sa pagpapaaral ng kanyang 6 na anak at makakabili na rin siya ng bigas na mas murang halaga para sa kanyang pamilya. Patuloy ang pagsusumikap ng DOLE sa pagbibigay ng kabuhayan sa iba't ibang sektor ng lipunan sa layuning itaguyod ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at paniniwala. Ilan lamang ito, Sir Ray, sa mga magagandang balita na ating napanood. At patunay nga ito na very inclusive ang DOLE sa pagpapaabot ng tulong kahit ano pang relihiyon at paniniwala ng ating mga kababayan. Oo nga, talagang without boundaries. Nga, ano po, maraming baong magagandang balita talaga ang DOLE. Lalo na kapag tungkol sa mga programa na magpapaunlad sa ating mga kababayan. At yan nga po mga kapakipakinabang at napapanahong balita mula sa DOLE para sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala. Sa bayan ng Bolinao, Pangasinan, may saganang yaman na maipagmamalaki maging ng susunod na salinlahi ng bagong Pilipinas. Noong Nobyembre 2024, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang makasaysayang Legacy of the Sea Project upang higit na maitaguyod ang tourism potential ng Bolinao na kilala bilang Giant Clam Capital of the Philippines. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Naipatayo ang mga pasilidad gaya ng Welcome and Departure Pavilion, floating docks, hanging footbridge, viewport structures, mini experience center at iba pang eco-friendly facilities. Pangako ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alagaan ng turismo, kalikasan at Gandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ang 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Tangan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalangin at pangarap ng bawat Pilipino sa kanyang paglalakbay bilang natatanging embahador at epektibong representante ng ating bayan saan mang dako at sulok ng mundo. Kailangan natin ipakita ang ating ginagawa para naman mapaganda ang potential na investment nila dito sa Pilipinas. If I would just mention one company that has been successful in one of his visits, ito po yung Nidec Subic Philippines Incorporated. And he was able to talk to the key decision makers. This has led to the expansion project of this company in Subic. And the value of the investment is 4.2 billion pesos. And this is going to give jobs to about 1,000 workers. Ito po ay para sa mga Pilipino na naghihintay ng trabaho. So salamat sa ating Presidente. Ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga bansa sa pangdaigdigan merkado ay isang mahalagang sangkap upang makamtan isang produktibong ekonomiya. Kasama nila, tayo ay uunlad at ating makamtan ang isang bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Napalawak pa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika.
napalawig sa Siyam ang mga EDCA site. Ang 4 na bagong naaprubahan sa Bagong Pilipinas ay ang Naval Base Camilo Osayas at Lalo Airport sa Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Staging area na rin ng EDCA kaya natitiyak ang disaster resilience at maritime security. Sa 27 new eco zones and expansion projects sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na naiproklama na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang ang expansion ng West Cebu Industrial Park sa Balamban, Cebu at Lima Estate sa Batangas na parehong dinevelop ng Aboitiz Infra Capital. Malaking pagbabago ang dinala ng mga proyektong ito sa lokal na komunidad. Okay, I am Michael Herald Abihar, currently the General Manager of Construction Department of Tsuneishi Heavy Industries Cebu Incorporated. I've been here for almost 30 years already. Yung Balamban before is a sleepy town. Pagdating ng Tsuneishi, nag-boom yung economy niya. Marami din nakapagtrabaho, hindi lang dito sa Balamban, also the neighboring cities and municipalities. Ako po ay si Ramel Roa, General Manager ng Factory Cost Control and Planning Department sa Tsuneishi Heavy Industries. 30 years na po dito na nag-work. Maraming nagawang contribution yung Tsuneishi sa Balamban. Nagkaroon ng merkado, ospital at saka paaralan. Meron ding patubig. Before nag-start yung Tsuneishi, ano lang ang pangkabuhayan dito? Mangingisda lang at saka magsasaka. Isa pang bagong proklamang eco zone na dinevelop din ng Aboitiz Infra Capital ay ang Tari Estate sa Tarlac at inaasahang magbubukas ito ng maraming oportunidad sa Tarlac at sa mga kalapit nitong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon na rentangay na ngayon. Sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Mas mabilis na proseso, mas madaling pagkikipagtransaksyon, labanan ang red tape at korupsyon. Yan ang ilan sa mga utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Kaya naman, ipinagmamalaki ng Clark Development Corporation ang kanilang Business One-Stop Shop o BOSS Facility. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, malaking tulong ito sa mga mamumuhunan sa loob ng Clark Freeport Zone. Nakuha natin sa ating mga locators na ang hinahanap nila sa Pilipinas ay yung ease in doing business. Gumawa kami ng isang opisina, nandun lahat ng permits. Ang tawag namin dito, Business One-Stop Shop or BOSS. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Nagbabalik po ang programang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Kasama nyo pa rin po kami, Ray Sampang po yung lingkod at si Director Len. Ayan, Director Len, nasa kabilang linya na natin. Si Department of Labor and Employment Bureau of Local Employment Director Patri Wirawan Jr. Kaya welcome back po Director Pat, si Ray Sampang po ulit ito, and of course kasama natin si Director Len Pineda. Magandang hapon po, Sir Ray at Director Len. Maraming salamat po sa pag-ibig po sa kawanihan ng lokal na empleyo. And welcome back po sa programa. Ano po, Director Pat, at na-miss namin ang boses mo dito sa Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Ano po? Ang pag-uusapan nga po natin kasama si Director Len
ang tinatawag na New Alien Employment Permit Guidelines. Dahil nilagdaan nga po noong January 20 ang DOLE Department Order number 248 Series of 2025 na nagtatakda naman ng mga bagong alituntunin sa pag-issue ng Alien Employment Permit o AEP sa mga foreign national na nais magtrabaho sa ating bansa. Kaya Director Pat, ang unang tanong po ay ano po ba ang nilalaman ng bagong guidelines ng AEP? At para lang po sa mga hindi pamilyar sa AEP, maaari nyo po ba kaming bigyan ng background kung ano po ba ang permit na ito at sino po ba ang dapat nag-a-apply nito? Maraming salamat po, Sir Ray. No? So, noong January 21 po, pinirmahan po, nilagdaan po ng ating butihing kalihim, Secretary Benigno Laguesma, ang bagong guidelines po, new rules and regulations on the employment of foreign nationals in the Philippines. At sa bagong guidelines po na ito, nag-introduce po tayo ng tatlong bagong mga features po. Unang-una po dyan, yung pagbabago po sa labor market test kung saan ngayon po hindi na po natin ipapublish ng 2 beses, ngunit 1 beses na lamang po sa pamamagitan po ng ating mga employers po na magsasubmit ng application. Pangalawa po, yung tinatawag nating economic needs test na ini-introduce po natin sa bagong guidelines na ito upang masiguro po natin na talagang meron pong pangangailangan sa particular na industriya kung saan papasok po ang foreign. At panghuli po, para masiguro po natin na yung mga Pilipino po ay magkaroon po ng kakayahan na mapunan po yung vacancy sa hinaharap, magkakaroon po ng understudy training program or skills development training program para po sa mga kumpanya na sasailalim po sa ating Foreign Investments Act, Public Services Act at sa mga nag-enjoy po ng fiscal incentives or nasa strategic investments po natin. Ang Alien Employment Permit po ay isang dokumento na ini-issue po ng Department of Labor and Employment sa mga dayuhang manggagawa na nais magtrabaho sa Pilipinas. Ang permit na ito ay kinakailangan upang matiyak po na matiyak na ang pagkuha ng foreign nationals ay hindi makakaapekto sa lokal na manggagawa at industriya natin. So, alam naman po natin sa labor market, meron tayong tinatawag na mga hard to fill or yung mga vacancies na hindi natin mapunan dahil walang available po na local po na workforce na pwede pong mag-fill ng vacancy. Kaya po sa mga ganitong pagkakataon, binibigyan po natin ng oportunidad ang mga foreign nationals na magbigay ng contribution sa ating labor market at kasabay po nito ay mag-transfer po ng ating mga Filipino counterparts. Okay, Director Len? Thank you very much, Sir Patrick. Magandang hapon po, Sir Pat. Magandang hapon, Hello, Director Sir Len. Pat. Magandang hapon Okay. po. Hi, ma'am. Magandang hapon, Director Len. Yes, ma'am. Sir Pat. Sir Pat, meron pa rin po akong question, follow-up question dun sa question ni Sir Ray, no? Ano-ano po ba yung mga naging major changes ng bagong AEP guidelines sa dati ng inisyo ng DOLE po? Yes, yung mga major changes po na nakita natin, unang-una po, yung pagpapublish po ng mga employers ay gagawin 1 beses na lamang po ito sa general circulation at nire-require na rin po natin na mag-publish po sila sa ating online job matching portal na libre po sa fieldjobnet.gov.ph at sa ating mga public employment service offices na libre din pong makakapag-post ng vacancy sa mga job boards po nila. Pangalawa po, maliban po sa pagbabago sa labor market test na banggit ko po kanina, mag-i-introduce po tayo ng economic needs test kung saan ang ating po mga regional offices ay magsasagawa ng konsultasyon sa mga industriya kung saan nakikita nila kung meron bang pangangailangan at walang available po na Pilipino na maaaring mag-fill po ng vacancy sa particular na occupation po na ina-applyan ng ating mga employers. At yung pinakahuli po, ibinabalik po natin yung pag-implement po natin ng understudy training program or ng skills development program sa ating mga kumpanya kung saan mag-hire po sila ng foreign national. Okay. Director Pat, susugan ko lang yung tanong ni Director Len. Sa ilalim po kasi nung AEP guidelines, meron pong tinatawag na 2 programang dapat isagawa ng ating mga employers na nag-hire ng mga foreign nationals. Ito ay yung tinatawag na understudy training program at saka yung skills development program. Ano po ba ang mga programa na ito at bakit mahalagang requirement po ito sa pagkuha ng
AEP? Yes po, Sir Ray. Maraming salamat po. No? Dalawa pong programa na yan ay ang Understudy Training Program at ang Skills Development Program. Ang Understudy Training Program po ay isang programa kung saan ang isang lokal na empleyado ay tinuturuang palitan ng isang foreign worker sa parehong posisyon. So nagiging understudy po niya ito doon po sa term kung saan i-engage po ang foreign national. Ang Skills Development Program naman po ay naglalayong palakasin ang kasanayan ng mga Pilipino manggagawa sa pamamagitan po ng training at mentoring mula sa ating foreign national. Mahalagang mga requirements po ang mga ito upang matiyak na ang pagkuha po ng foreign national ay may kasamang paglipat ng kaalaman at kasanayan sa lokal sa ating Filipino counterparts. Sa ilalim po ng bagong department order, ang mga kailangang mag-comply po dito ay yung mga employer o kumpanya na registered through Foreign Investments Act at nag-e-enjoy po ng mga fiscal incentives nasa Public Service Act para sa mga public utilities at ang mga nakalista po doon sa tinatawag nating Strategic Investment Order number 18. Okay, sige. Director Len? Thank you po, Sir Pat. Sir Pat, nabanggit mo po kasi kanina na merong pang isa na salient feature, no? At ito yung economic needs test. Ano naman po ang kahalagahan ng test na ito, Sir Pat, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Maraming salamat, Director Len. Ang economic needs test po ay kaugnay ng tinatawag nating labor market test na dati po nating ini-implement na. No? At dahil ito po ay sinusuri ang economic impact ng pag-hire po ng foreign worker or national. Sinisiguro po nitong aligned ang employment ng foreign nationals sa mas malawak na economic goals po ng ating bansa. Tinitingnan ng economic needs test kung ang foreign expertise sa isang particular na larangan ay makakatulong sa innovation, productivity o sa investments sa ating bansa. Halimbawa po, maaaring kakailanganin ang foreign workers sa isang emerging technology sector kung saan ang kanilang specialized knowledge ay makakatulong sa paglago ng industriya, magbibigay ng trabaho at magpapalakas ng skills ng ating mga kababayan sa hinaharap. Ito ay kailangang isaalang-alang ang mga sumusunod. Unang-una po sa pagsasagawa po ng economic needs test, kailangan po tignan yung labor market conditions. May kakulangan o sobra ba ng Filipino workers sa sektor na ito? Pangalawa po, specialized skills. May sapat bang skills at expertise ang local labor market para dito? At pangatlo po, national economic interest. Ano ang ambag ng foreign national sa pag-unlad, pagiging competitive o sa technological advancement ng sektor, lalo na sa mga employer na may incentives o nasa priority industries po natin. Alright. Director Pat, may katanungan lang po ako. Doon sa mga nag-a-apply ng AEP, may datos po ba kayo kung anong nationality, foreign nationality ang madalas na bibigyan ng AEP, nare-recruit ng mga foreign nationals na pumasok dito sa bansa at magtrabaho? At ano ba yung skills o yung trabaho na madalas nilang pinapasukan para mabigyan ng AEP? Yes po, base po sa datos natin, no, ang bilang po ng ating mga AEP, ng mga permits po na na-issue po natin ay umabot po sa, for example, for 2024, umabot po tayo sa 60,312. At ang top na mga nationalities po nakabilang dito ay Chinese, Vietnamese, Japanese, South Korean at Indonesian. Ang kadalasan po mga occupation kung saan sila ay na-hire ay kabilang po dito yung professionals, clerical support workers, managers, technicians, and associate professionals. Yun, okay. So marami-rami rin pala. No? Marami-rami rin pala, Director Len. Opo. Ibig sabihin, marami din po talaga nangangailangan na employers na skills na wala dito sa atin. Kaya po nagpapapasok ibig sabihin din ng Director Len, Director Pat, may mga investments na pumapasok at naitatayo. Di ba? Na nangangailangan ng skilled workers. Yes. Ayan, okay. And Sir Pat, meron pa po akong question. Nagsagawa po ang DOLE ng isang AEP workshop para sa mga regional implementers noong February 5 to 7. Pwede po ba sir ibahagi mo sa amin kung ano yung naging layunin at naging resulta po ng workshop na ito? Yes, maraming salamat Director Len. No? So mula po nung pinirmahan o nilagdaan ng ating kalihim ang bagong guidelines po, no?
puro natin ng ating mga regional implementers, lalo na yung mga evaluators natin, ay magkakaroon ng sapat na kakayahan at kaalaman sa mga pagbabagong makikita natin dito po sa guidelines po na ito. So sa 3-day workshop po natin, nagkaroon po tayo ng consultation sa mga regional operations team natin. Kung ano yung mga nakikita nating magbabago, unang-una sa mga documentary requirements, sa process cycle time, at gayon din po sa evaluation or assessment na kinakailangan upang masiguro po na wala nga po talagang available na Pilipino o yung foreign national na i-hire natin ay talagang qualified para sa posisyon po na pinupost ng ating applicant employer. At panghuli po, yung pong mga proseso, kung meron pong appeal na gagawin ng ating mga employers sakaling ma-deny ang kanilang mga application. At ano po yung mga penalties para sa mga magbabiolate po sa ating bagong guidelines. Alright, Director Pat at Director Len, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan dito sa Alien Employment Permit. Makalipas lamang, huwag niyong bibitaw sa linya si Director Pat. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Development Plan ng 2023 to 2028, ang Ecozone Development ang isa sa inaasahang magpapasigla ng ekonomiya. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Noong 2024, nalagpasan ng PEZA ang target investments nito na 200 billion pesos. Inaasahang mas marami pang foreign direct investments ang papasok sa pagkakalagda ng batas na Create More sa pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, yung fiscal incentives that we can offer to investors, nandyan na ho yan sa Create More. So pinag-aralan ho natin, tayo na ang may pinaka-generous na incentives package for investors. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malayo na sa nakagisnang masikip at makipot na baklaran ang magandang plano ng Philippine Reclamation Authority sa barangay na ito. It is a livelihood project for the poor businessmen, yung mga maliliit na negosyante. Ayan po ang gusto ng Pangulo, makatulong sa maliliit at nagpupumiglas maghanap buhay po. Kinikilala ng ating gobyerno ang potensyal ng mas malaking industriya sa baklaran. Kaya naman para masigurong lahat makikinabang at walang maiiwan, nakipagtulungan ng PRA sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mailatag ang proyektong magkaroon ng bagong baklaran market o BBM. Isa itong multi-level market na magkakaroon ng 2,000 stalls na magsisilbing Kadiwa Center. Initiative ito ni Pangulong Marcos. Ang mangyayari po, magbibigay kami ng hanap buhay sa vendor, gaganda ang kanilang estado ng pagbe-vending, mababawasan ang traffic sa Rojas Boulevard at sa Taft Avenue. Mawawala kasi ang mga vendor doon. So gagaan ang traffic, magkaka-livelihood center at bababa ang presyo ng bilihin at gulay dahil maglalagay kami ng kadiwa. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub.
Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneda Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan. Kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. Sa bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ng Department of Interior and Local Government ang kalinisan o kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Pagsasagawa ito ng cleanup drive tungo sa malusog at malinis na kapaligiran. Simula 2024, higit 22,000 barangay na ang nagkasa ng cleanup drive. 55 million kilograms ng basura ang nakolekta. To uplift communities and ensure environmental sustainability for generations to come. Ang sama-samang pagkalinga sa ating kapaligiran, salamin ng bagong Pilipinas na nagkakaisa at nagtutulungan. Dole at your service sa bagong Pilipinas. 2 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Dole at your service sa bagong Pilipinas, and this time kasama na po natin sa studio. Talagang humahabol po, humahabol sa Valentine's Day ng ating programa dito sa Dole at your service. Walang iba kundi si Director Patri Wirawan Jr. Magandang hapon po, Director Pat. Sir Ray and Director Len, at maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Nakahabol po ako. Yes, oo. Mukhang talagang hindi palalampasin ni Director Pat ang Valentine's date. Alright, sige. Alright, meron ako yung hindi natanong na kanina kay Director Pat. No? Pero tatanong ko na ngayon, sasamantalahin ko na. May parusa ba, Director Pat, o multa sa mga hindi susunod sa bagong guidelines sa pagkuha ng AEP? At meron bang mga exemption o espesyal na kaso kung saan hindi naman kinakailangan kumuha ng AEP ang isang foreign national? Yes, Sir Ray, maraming salamat po sa tanong na yan. No? May kaukulang multa po at posibleng pagkansela o ma-revoke ang AEP para sa mga employer at foreign national na hindi sumusunod sa bago nating department order. Maaari rin silang masuspinde sa pag-a-apply ng AEP. So yung pong sa bago po nating guidelines, no, meron po tayong fine, maximum amount of 10,000 each against the foreign national at sa employer po for every prohibited act po na makocommit. At ang violation po minsan ay maaari pong mag-bar sa kanila sa pag-a-apply sa AEP for the next years po. Okay, sige. Director Len? At dahil nga tuloy-tuloy ang serbisyo publiko sa Dole, Sir Ray, and Sir Pat, ang inyong mga tanong ay aming sasagutin dito lamang. Tanong sa trabaho. Idoli mo. Alright, para po sa ating tanong sa trabaho dito sa Dole at your service, unang tanong po mula kay Ernesto Villaroman. Can we have statistics
kung ilan na ang Safety Officer 2 graduates as of December 2024. Sir Ray. For year 2024 po, mayroong 115 batches ng mga Safety Officer 2 ang gumraduate na. At 5,126 workers po ang mga natapos sa pagsasanay at 2,992 naman po ang bilang ng mga kumpanya na lumahok. Ayun, so yun yung figures, no? Alright. Pero isa pa pong tanong mula kay Ernesto Villaroman, meron ba kayong statistics kung ilan ang employed as of December 2024? Yes po, sa atin pong sa latest labor force survey po natin, no, kung saan nakita natin na tumaas po ang bilang ng mga may trabaho. Umabot na po tayo sa 50.185 million po na employed Filipino workers po natin. Ito po ay 96.9% sa lumabas po na December 2024 labor force survey. Alright, sige. Alright, but syempre samantalahin natin habang nandito pa, no, si kasama natin si Director Pat. May nakikita ba kayong epekto ito pong napag-uusapan? Balikan ko yung AEP. Kasi syempre natatanong natin guidelines, penalty, etc. Pero ang tanong may sapat bang personnel at resources ang DOLE para maipatupad ang bagong sistema na ito ng AEP? Yes, Sir Ray. Katulad po na nabanggit natin kanina kasama si Director Len, no? Nagsagawa po tayo ng workshop at sa workshop po na ito, siniguro natin na may kasanayan ng ating or may sapat na kaalaman ng ating mga regional operations team kasama ang mga evaluators po nila upang magproseso nito. Kasabay po nito, magbibigay din po tayo, no, ng additional po na ating tinatawag na program coordinators sa ating mga regional offices upang tumulong po sa pagproseso po ng mga applications for alien employment permit. Ayun, okay, sige. At siguro, Ako Director Len, sige. Ako din mag-follow question, Sir Ray, kasi umabot ka eh. So, pahabol din ako, no? Sir Pat, may nakikita po ba tayong epekto nitong bagong guidelines sa AEP pagdating po sa foreign direct investment sa Pilipinas? Yes, isa rin po yan sa gusto nating ma-address, no, or makatulong po ang ating regulation on the employment of foreign national. Sa pag-revise po natin ng guidelines, sinisiguro po natin na streamlined ang ating proseso. Meron pong paraan kung saan ang ating mga namumuhunan, lalo na yung mga foreign direct investors po natin, no, ay magkaroon po ng pagkakataong mapabilis yung proseso ng pagpapasok po ng kanilang mga consultants at even yung mga workers po nila na mga foreign nationals, no, upang mabilis po nilang umpisahan ang kanilang negosyo po dito sa ating bansa. Of course, siniguro po natin na ito po ay nakapaloob sa direksyon or direktiba po ng ating Pangulo at sinisiguro po natin na yung mga kumpanya na nabibilang sa ating mga strategic investments po, no, ay mayroong tinatawag nating green lane upang masiguro po na maproseso po natin agad sila. Alright, kung may yung mga nakikinig po sa atin at nanonood sa ating social media platforms sa Facebook, Broadcast Live, sa inyong mga television set, ulitin ko sa TV Plus, nasa Channel 3 po tayo, For the Box 45, Channels 45 to 49. Meron din tayo YouTube channel. And of course, sa website at sa Facebook page ng Department of Labor and Employment. Pero kung may katanungan po ukol sa pagkuha ng AEP, saan po maaaring magtanong ang ating mga employers, Director Pat? Pati na rin yung HR personnel. Yes po, ang ating po mga employers, HR officers po na magsasubmit po ng mga applications ay maaari pong lumapit sa ating mga regional offices upang alamin ang mga bagong proseso at mga requirements po at process cycle time sa kanilang mga applications for employment of foreign nationals. Maaari din po nilang bisitahin ang website po ng Department of Labor and Employment at ng Bureau of Local Employment para makita po ang latest guidelines na available po sa ating website. At tayo rin po ay nagbigay ng capacity building sa ating mga regional offices at sila naman po ay magsasagawa ng mga orientation po sa ating mga partner employers upang magkaroon po sila ng sapat na kaalaman sa pagsasubmit po ng application requirements sa bagong guidelines ng employment of foreign nationals. Alright, siyempre bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko munang i-shoutout yung mga nakatutok sa atin sa Facebook page natin dito. Sila Chris Stevenson, Irene C. at si Joselito Malobago. Ayan, siyempre, pati na rin mga sumusubaybay sa atin sa DOLE Facebook page at sa kanilang mga website. Alright? At dyan po, nagtatapos ang isa na namang edisyon
ng Dole at your service dito sa Bagong Pilipinas, Director Len. Maraming salamat po. Para naman po sa iba pa nating mga kamanggagawa na may tanong kaugnay sa labor or kung may nais po kayong malaman o reklamo, tumawag lang po kayo sa Dole Hotline 1349 o mag-email sa hotline1349 at dole.gov.ph o magpadala ng mensahe sa official and verified Facebook page po ng Department of Labor and Employment. Sir Ray? And of course, si Director Pat, baka may mga huling mensahe, lalo pat Valentine's Day ngayon. Alam ko, humabol talaga siya. Through thick and thin, maski na sa traffic, talaga hinabol niya tayo dito. Director Pat. Maraming salamat po Sir Ray and Director Len sa pagkakataon na ito. Palagi po nating inaanyayahan ng ating mga kababayan na bisitahin po ang ating online job matching portal, ang fieldjobnet.gov.ph para po sa mga bakanteng trabaho at bisitahin po ang ating mga public employment service offices sa kani-kanilang mga city, municipality at provinces para po mag-avail ng mga employment opportunities at ng mga skills development programs. Dahil ang mandato po ng Bureau of Local Employment, ang trabaho po namin ay masigurong magkaroon po kayo ng trabaho. Alright, thank you very much, Thank Director you very Len. much. Happy Valentine's Happy Day, Valentine's Sir Pat Day. and Sir Ray. Happy Valentine's Day, Director Len, sa weekend inyong po. lahat. At and of course, sa ngalan po ng ating Dole at Department of Labor and Employment Secretary Benny Laguesma, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na edisyon ng Dole at your service dito sa Bagong Pilipinas. Sa Friday uli. Seryoso, patas at naaayon sa batas. Yan ang bloodless campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra illegal na droga. Nakasentro sa anti-drug awareness at pagtugis sa malalaking drug personalities. Simula July 2022 hanggang November 2024, 41 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat. 143,000 ang naaresto. Our bloodless war on dangerous drugs adheres of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Binuo rin sa Bagong Pilipinas ang Anti-Illegal Drug Campaign Roadmap 2024 hanggang 2028 na sisiguro sa epektibo pero makataong kampanya laban sa illegal na droga. Ang government-owned and controlled corporations ay itinuturing ng mga profit centers ng pamahalaan na tumutulong pondohan ang mga pampublikong proyekto. Kamakailan, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maayos na gagamitin ang cash dividends mula sa mga GOCCs. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. Sa Clark Development Corporation, umabot sa 1.8 billion pesos ang halagang naibigay nila sa pamahalaan mula sa pangangasiwa sa Clark Freeport Zone noong 2023. Ayon naman kay Finance Assistant Secretary Eufrosinio Bernabe Jr., ito'y malaking ambag upang maisakatuparan ang mga priority projects ng administrasyon. 1.8 billion can translate to around 720 classrooms. And to the extent that 1.8 billion is allocated mainly for roads, it could translate into 600 kilometers of roads. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pananim at ang mga baha na dulot ng malalakas na mga bagyo. Sunod-sunod na sakuna ang nanalasa sa ating mga buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng matutuluyan at makukunan ng pagkain. Pero dahil sa bilis ng aksyon at responde ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpahatid ng agarang mga tulong upang punan at sustentuhan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Umabot sa halos 8 milyon na family food packs ang naipadala sa bawat sulok ng bansa para sa mga nasalanta nating mga kababayan. Napakalaking tulong ng mga family food packs na bigay ng ating pamahalaan. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Ang EcoZone Program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority
OPEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. We know you're